kay i-return din niya ang kuan task data kanya kung ang task kay 0 kay ang kung ang task kay ang first and only result from the stored procedure. Yan ang i-return ang data. Then next kay public function update. Na diri kay parehara man ni siya pagkuan explanation dito paglaso. First kay i-validate ang incoming update data. So sa atong data nga yang i-update and then same validation rules as create ensuring data integrity. Tumani yang ikuan yan ikuaon. And then diri dapita result kaya dai i-call ang stored procedure nga call update task. So diri ang mga kuan dayon mga title, description, category and then iya dayong i-update to ang mga kailangan gi-update ang mga gi-update niya sa task. Next is yan i-check if ang task ay kuan ba update ba ang task kung wala gali kung 0 gali ang affected rows meaning walay task nga ni-update with that ID. So next is kani. So yan i-fetch ang updated task data sa tanang relationship and then dayon i-return din niya ang updated task data. So kaning kuan diri public function destroy kay kuan na siya kini nga method kay nag-perform ni siya og delete sa task o delete ni siya. So man siya delete. Diri sir kay ako explain kaning API.js na file. So diri sir kay kanang nag-import mi og kanang Axios library para sa paghimo og HTTP request. So kaning fonts API based URL kay mo na siya ang kanang base URL sa atong backend API. Diri tanan mga request madto. So next kay kaning fonts API Axios.create. So nag-create mi kanang Axios. Na diri base URL API base URL. So giset nga ang tanang request pagsugod ani nga URL. So diri kay headers. So giset nga ang tanang. So diri sa kanang headers kay na siya content type. So ari giset nga ang data nga ipadala kay dapat JSON format. Dayon nami kanang timeout sir which is 5,000 then ang equivalent siya for 5 seconds timeout. So 5 seconds nga timeout kung dili ma-respond ang server sulod aning oras. So mo-throw siya og kanang error. So next kay kanang API interceptor.rs. So mo na siya kanang request interceptors. So kini nga interceptor kay mo-run sa dili pa ipadala ang bisan unsang request. So na diri const token equals local storage item. So una gisusi ko nabay kanang authentication token nga na-save sa local storage sa browser. If naa, then kung naay token, idugang nini ang token sa authorization header sa request. So importante ni para sa mga protected routes sa backend o uban pa. Dayon kanang return config sunod ipadayon ang request paingon sa server. So next sir kay nami diri mock data sir or kanang sample data. So mock data for fallback. So kini nga mga data gamiton kung dili maabot ang backend server. So cons mock user. So sample user data appeal ng admin o regular user para sa testing. So na diri ID1 for ang iyang role kay kanang admin. Dayon ID2 ang iyang role kay user. So nasa mi diri sir for cons mock categories. So, sample category data nga gamiton kung dili maabot ang category API sa backend, kung dili available ang kanang backend. Dayon nami diri sir gani kanang const delay. So, kini usa ka helper function para mag-simulate ang network delay sa mock data. So, mao ni gamit sa kanang const delay. Dayon nasa mi another na kanang helper function which is backend available. So ang gamit ani niya sir kay kanang kuan iyang i-check if backend is available. Kini nga function mag-check kung online ba ang backend. So nata diri try catch.
So sa try, una na to i-try og tawag sa health endpoint sa backend sulod sa 2 seconds, timeout diri 2 seconds. So if ma-return siya true, then kung successful ang tawag, nagpasabot nga available ang backend. So online ang backend. Then if dili siya or if na error sa code kay kanang sunod kung na error panalitan timeout or server down. Dayon ilag in og balik nga dili available. Dayon na siya console na warn o pop-up niya kaning console nga backend not available using Mac data. So next kay kaning kaning auth API with fallback. So kini nga object nagdala sa tanang authentication written nga tawag. Nadto atong login, register o guban pa. So nagyapon ni diri kaning init catch which is a try. Una i-try og tawag sa hashtag login kani endpoint sa backend. So if ever error siya, mo catch siya mo fallback to Mac authentication. Kung okay lang tawag sa backend gamiton ang Mac authentication katong sample data. Dayon console warn using Mac authentication. So mo appear a message na imo na gigamit ang katong Mac authentication o guban pa. Then cons user Mac user, then kung itawon ang user sa atong Mac users array based sa email ug password. If ang user if user cons password user with a password, kuhaon ang password sa user object para dili ma-expose. Dayon i-return niya, i-return sunod maghimo og kanang Mac token para sa session ug ibalik ang user data without password. Else, kung dili makita ang user or sayop ang credentials sa Mac data, mag-throw siya og kanang error, cons error, dayon invalid email or password. Next kay kaning register as yung user data. So nagyapon tay try catch ani. So ang una niya button kay try og tawag sa register endpoint sa backend. So same ra ni sa katong login endpoint sa backend. Dahil nagyapon siya kanang catch na mo consult siya mo na if ever error siya kay kanang mo consult siya while using Mac registration. So same ra gyapon ni siya kanang explanation. So dili na nila ko siya explain further. Siya na. Cons new Mac sa logout same ra gyapon and get user. So mo proceed ta diri sa kaning cons user ID. Ay ari data mo proceed sa kaning task API with fallback sa expert cons task API. So kaning task API with fallback kini nga object na nagdala sa task related nga call. So na diri export cost task API. Nagyapon siya kanang try catch which is a try niya o na i-try og kuha sa tanang task gikan sa backend. So like same ra gyapon sila kanang explanation lagi sa katong first na kanang kuan na API with fallback. So dili na nako explain further or nara diri sa kaning get by ID. Explain ko na ning get by ID. Sa kaning get by ID para ni sila pagkuha og specific task by ID. Dayon natin create para create ni sa paghimo og bagong task, then update para ma-update ang katong task, delete para ma-delete ang task, then get statistic which is inika na siya try catch inika try niya kay una i-try og kuha sa specific gikan sa backend. If error siya, kung ma-fail, mag-delay damay. So, ari sa kanong nagyapon da direct export concepts or APIs or same raman nag explanations rin na like try catch o uban pa sa katong uban akong explain. So, dili na nila ko explain further sir. So, ari na lang sa kinalasan kani export default API. So, i-export ang configured actions instance para magamit sa ubang bahin sa application. So, mora ta sir for API.js. Yan, sir. So, arita sa auth context.js. So, sa kaninga part, mo siya authentication context for managing global authentication state. So, kini nga context kay nag-provide sa authentication functionality sa internet.js application. So, nag-manage siya sa user state, authentication status, and authentication related functions. So, kini nga component kay nag-wrap sa entire application og nag-provide sa authentication state. Nag-handle siya sa user login, logout, registration, o authentication checking.
So, ang user state, mo na siya mo stores authenticated users data. Then ang state, null, no user, authenticated. User object, user is authenticated with user data. So, there is a cons. Ang loading states mo na siya mo indicates if authentication check is in progress. Ang states nga kanang mo true, still checking authentication. So, ang app, start app. Ang false mo siya authentication check completed. Kini kay import para dili mag-flicker ang UI while checking authentication. So, sa cons loading, mo na siya mo check authentication status when components mounts. Arita sa use effect. So, iyang i-check if user is authenticated by validating stored token. Kini nga function kay nag-verify kung naay valid authentication token o nag-fetch sa user data kung valid ang token. Sa checkout, mo na siya mo get sa token from browser local storage. Then, ang local storage mo process data even after browser's restarts. Sa cons token, mo na siya mo verify sa token is still valid by fetching user data. So, kini nga API mo call kay nag-include sa token sa authorization header. So, then, ang Laravel backend will verify the token and return user data. Sa cons response sa kaninga part, mo na siya mo set sa user state with fetch data. So, kini kay nag-trigger sa render sa tanan components nga nag-use sa out context. So, dirita sa set user. Then, muka, catch, error. So, mo na siya mo clear invalid token from local storage. So, kini kay important para dili mag-loop ang authentication items. Then, sa local storage, mo na siya mo set loading to false regardless of success or failure. So, kini kay nag-indicate nga ang authentication check kay completed na. Then, ang set loading, mo na siya login user with email and password credentials. So, kini nga function kay nag-handle sa user login process, nag-send siya sa credentials sa backend o nag-store sa return token. So, there is a cons login. Mo call login API with credential mo siya step 1. So, kini nga API call kay nag-send sa email ug password sa Laravel backend. So, ang cons response, mo na siya mo extract sa token and user data from response. Then, ang cons token mo na siya store token in local storage for persistence. So, kini nga token kay gamiton sa future API calls para sa authentication. Then, kaning local storage, mo na siya mo set user state to trigger UI updates. And user state kay nag-indicate nga authenticated na ang user. So, ang set user sa kani, kay mo na siya mo return success result na siya. Then, sa catch na, iyang i-handle ang login errors with detailed error messages. Then, sa let error, mo na siya mo extract sa specific error message from API response.